araw na iyon ay hindi inaasahan na mapasok ni Serena, isang reporter mula sa CCTV station, ang Border M kung saan naruroon ang grupo ni Romeo, ang leader ng isang foreign force. Matapos mahuli ay tinakpan ng kanyang bibig at itinali ang mga kamay, para dalhin sa compound kung saan naruroon si Romeo. Matapos malaman ni Romeo na isa siyang reporter ay naisip niya na isa siyang spy kaya agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na iligpit siya. Gustong magpaliwanag ni Serena na hindi siya spy ngunit hinila na siya palayo upang barilin. Habang hinahanda ng tauhan ang baril ay biglang hinila ni Serena ang kanyang paa, dahilan upang mahulog ang kanyang baril sa lupa. Agad iyong pinulot ni Serena at bago pa maagaw ay pinaputok niya ang baril, dahilan upang tamaan ang lalaki at siya ang napunta sa hukay. Nang marinig ni Romeo ang putok, ay agad siyang lumapit, ngunit sa isang iglap ay pinaputokan siya ni Serena, kaya't siya ay natumba at bumagsak sa lupa. Kinalaunan, naatasan si Serena upang kapanayaman ng Jiang family, ang pamilya ni Romeo at isa sa pinakamayamang pamilya sa lungsod. Gayunpaman, sila ay nag-alangan dahil sa mahigpit na seguridad ng lugar. Matapos umalis ay siya naman ang pagdating ni Romeo, ang illegitimate son ni Mr. Jiang, ang chairman ng Jiang Corporation. Napag-alaman din na si Romeo ay pinaalis sa Jiang family noong siya ay bata pa, ngunit ngayong patay na ang nag-iisang legitimate son ni Chairman Jiang, ay muli niyang pinatawag si Romeo upang siya ang papalit sa posisyon ng kanyang namatay na anak. Patay na si Shotak, at dahil ikaw na lang ang naririyan, ay ikaw ang magiging Shotak. Ikaw na lang ang nag-iisa kong anak at simula ngayon, inaatasan kita upang emanehar ang kumpanya, saad ng kanyang ama. Tinanggap iyon ni Romeo at sa loob niya, ay sinabi niyang, panoorin mo kung paano ko patakbuhin ang kumpanya. Samantala, 30 segundo na lamang ay magsisimula na ang live broadcast para kay Serena. Gayunpaman, bigla nilang siningit si Nora para maging co-host niya. Hindi pumayag si Serena dahil ang kanyang posisyon ay pang-solo lamang. Gayunpaman, kinakailangan niyang sumunod. Habang nasa countdown ay biglang dumating ang isang breaking news at kailangan nilang isingit yun bilang news flash. Gusto mong maging co-host? Sige kunin mo na, saad ni Serena. Sa loob ng 30 seconds countdown ay pinasa sa kanya ang papel para ibalita iyon ng live ngunit isang segundo na lang bago magsimula ay bigla siyang umalis. Naagad namang sinalba ni Serena. Kinalaunan ay kinumpranta ni Nora si Paul dahil hindi siya pinaglaban para ma-secure niya ang co-host position sa nasabing estasyon. Doon ay pinaliwanag ni Paul na sa mga nakaraang business deals ay laging nakukuha ni Serena ang pinakamalaking porsyento para makapag-secure ng investors. Sinabihan niya si Nora na kung gusto talaga niya ang posisyon, ay galingan niya para sa susunod na business dinner. Pagdating ng nasabing dinner ay pinahayag ni Paul ang balita na pumirma na ng kontrata ang tagapagmana ng Jiang Group bilang investor sa CTV station. Sinaad niya ang gusto ni Mr. Jiang na pagdating sa TV host, gusto niya ng isang working partner lang, at walang iba kundi si Serena. Hanggang dumating na nga si Mr. Jiang na tinawag nila bilang si Mr. Shotak. Nabigla si Serena dahil kamukha niya si Romeo, ang lalaking binaril niya noong araw na napadpad siya sa Border M, bakit buhay pa siya, bulong niya. Iniabot ni Mr. Jiang ang kanyang kamay at sinabing, ako si Mr. Shotak. Bakit parang nabigla ka? Pumarito ako para makipag-cooperate sa'yo. Para sa business na eto, saad niya. Ilang minuto pa ay tinanong ni Serena si Romeo, Mr. Shotak, curious lang, bakit ako ang pinili mo? Nagkita na ba tayo dati? Lumapit si Romeo at sinabing, ano sa tingin mo, little spy? Doon ay napagtanto ni Serena na siya nga si Romeo, ang lalaking binaril niya noon. Sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo at sinabing, bakit parang natatakot ka na, hindi ka naman ganyan noon. Maganda ang mukha mo at makapangyarihan ang bibig mo, ngunit oras na gumawa ka ng ingay, eto na rin ang katapusan ng lahat. Saad ni Romeo. Tinanong siya ni Serena kung ano ba talaga ang gusto niya pagkatapos ay sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo at hinarang ang katawan niya sa kanya. Pwede bang magpakita ka ng konting respeto man lang sa akin bilang isang investor, saad ni Romeo. Hindi ba't pumarito ka para patayin ako? Tanong ni Serena. Narito ako para makipaglaro sa'yo hanggang dumating sa araw na magmakaawa ka sa akin, sagot ni Romeo. Sa oras na iyon ay parang nabagsakan ng langit at lupa si Serena dahilan upang agad siyang umalis. Pagdating sa siya ay nataranta at matapos makita ang kanyang cellphone ay agad niyang tinawagan ng pulis upang iayag na si Romeo ay buhay pa, baliktad sa binabalita na siya ay patay na. Gayunpaman, sinabihan siya na tapos na ang kaso at mananatiling ganun hanggat walang napapakitang ebidensya. Para makapagbigay ng tamang ebidensya ay naisip niyang dalhin ang kontrata kung saan naroroon ang pirma at fingerprint ni Romeo.
Ngunit sa kanyang pagkabigla ay biglang may kumatok. Dahilan upang siya ay muling magpanik. Pagkabukas ng pintuan ay bumungad si Patrick, ang kanyang kasalukuyang boyfriend. Bakit ka narito? Tanong ni Serena. Nakalimutan mo ba na ngayon ang anniversary natin? Sagot niya. Tinanong siya kung pwede ba silang lumabas kinabukasan ngunit nagsabi si Serena na pupunta siya sa identification center upang magpa-verify ng fingerprint. Gayunpaman, sinabihan ni Patrick si Serena na gusto siyang makilala ng kanyang mga magulang. Doon ay napag-alaman na dati siyang ayaw ng mga magulang ni Patrick kaya't siya ay nagtaka kung bakit ngayon ay pumapayag na sila. Napaisip si Serena at tinanong kung kailangan ba niyang bumili ng ipapasalubong, ngunit sinabihan siya ni Patrick na siya na ang bahala doon. Samantala, naghabilin si Romeo sa kanyang mga tauhan na tanggalin isa-isa ang mga confidante ni Mr. Grant sa kumpanya. Hanggang dumating ang isa sa kanyang tauhan na nagsasabing may nag-iimbestiga sa kanyang fingerprints. Kinabukasan, dumating na nga ang oras upang magkita-kita sina Patrick at Serena kasama ang mga magulang ni Patrick. Gayunpaman, nagulat si Serena dahil pagdating niya sa restaurant ay naroroon si Romeo na naghihintay. Agad siyang bumalik ngunit hinarang siya ng tauhan ni Romeo. Hanggang malaman ni Serena na kay Romeo ang cellphone ni Patrick. Tinanong niya si Romeo kung bakit nasa kanya ang cellphone, ngunit lalo niya siyang ginulat nang sabihin niyang may regalo siya sa kanya. Nang buksan niya iyon ay bumungad ang eyeglasses ni Patrick na may dugo. Ano ang ginawa mo sa kanya? Tanong ni Serena. Hinawakan siya sa leeg at sinabing, sa tingin ko, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Bakit mo pinaiimbestigahan ng aking fingerprints? Saad niya. Dahil ang dapat sana, ay namatay ka na noon pa, saad ni Serena. Saksakin na sana niya siya gamiit ang pang-ipit ng kanyang buhok, ngunit napigilan siya ni Romeo. Ang babaw mo naman, sa tingin mo, mapapatay mo ako gamit lang nito. Naisip ko tuloy, tanga ka, saad ni Romeo. Ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Sagot ni Serena, pakawalan ko siya ngunit itigil mo na ang pagpapaimbestiga mo sa akin, saad niya. Tinulak siya ni Serena at pinunit ang papel na naroroon pagkatapos ay nagtangkang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo. Hinamon siya ni Serena at sinabing, patayin mo na ako. Sa tingin mo hindi ko gagawin yun, saad ni Romeo. Dahil doon, binanggit ni Serena ang pagiging outcast niya sa pamilya Jiang. Dahilan upang sabihin ni Romeo na, ang dapat sa'yo ino onti-onti, pagkatapos ay hinalikan niya siya sa labi. Matapos magpomiglas ni Serena ay sinabihan ni Romeo ang kanyang mga tauhan na dalhin siya. Ngunit pagkabalik ay nakabihis na eto at paglabas sa sasakyan, tinanong niya si Romeo, anong gusto mong gawin ko? Sinabihan siya ni Romeo na may itinanim na spy sa negosyo niya sa ibang bansa at gusto niyang alamin iyon ni Serena. Wala akong abilidad para gawin ang sinasabi mo, saad niya. Kapag nagawa mo ang pinapagawa ko, pakakawalan ko si Patrick, sagot ni Romeo. Agad tinanong ni Serena kung paano niya gagawin iyon, dahilan upang magtaka si Romeo at tinanong kung sino si Patrick sa buhay niya. At mukhang handa siyang mamatay para sa kanya. Doon ay sinubok ni Romeo kung hanggang saan ang kaya niya. Gusto ko, isa-isa mong sipingan lahat ng mga lalaking naroon, pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung sino sa kanila ang pinakakakaiba. Nagpantig ang tainga ni Serena at nang sampelan niya sana siya ay napigilan siya nito. Ang alam mo lang gawin ay maging informant ng mga polis, saad ni Romeo. Nang sabihan siya ni Serena na shameless. Hinila siya nito at hinalikan sa labi, pagkatapos ay sinabi niyang, eto ang shameless, humihingi ka ng pabor, ayusin mo ang pakikitungo mo, saad niya, pagkatapos ay tinulak siya palayo. Doon ay napatingin si Serena sa kanya at nag-alangan kung papasok ba siya sa loob o hindi. Habang kinakapa niya ang baril sa kanyang hita, ay sinabihan siya ni Romeo na pumasok na. Tinanong siya ng kanyang tauhan, boss haayaan mo ba siyang pumasok doon na mag-isa? Puno ng mababangis na lobo sa loob, baka kung ano ang gawin sa kanya, saad niya. Pagkapasok niya sa loob ay agad siyang napansin bilang si Serena sa sikat na TV station. Ang ayos niyang tignan sa TV ngunit sa labas ay ganyan pala siya manamit. Saad nila, lumapit ang isang lalaki at bigla siyang sinampal, dahilan upang mapatomba siya sa sahig. Pumunta ka na naman ba dito para mag-spy? Tanong nila sa kanya. Hanggang pumasok si Romeo at sinabing, hindi ko inaasahan na ganyan ka pala Kat-Indi. Kung hindi mo talaga kayang ituro kung sino ang spy sa kanila, hahayaan na lang kita sa kanila, at sila na ang bahala sa'yo. Dahil doon, agad tumayo si Serena at niyakap siya sabay sabing, Romeo, ang isa sa kanila ay sinusubukan akong saktan. Hindi ba nila alam na girlfriend mo ako, saad niya.
Hindi sila naniniwala at sinabi ng isa na hindi kailanman magiging interesado sa kanya ang boss nila, dahilan upang halikan siya ni Serena. Pagkatapos ay sinabi niyang, ano, naniniwala na kayo. Hinagod siya ni Romeo at sinabing, ang lakas ng loob mong halikan ako. Bakit? Hindi ba pwede? Tanong ni Serena. Ayaw ko nang ginagamit, sagot niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na totoong girlfriend niya siya, pero ngayon napagod na siya. Kung gusto nyo, sa inyo na lang siya, sigaw niya. Agad siyang dinala sa billiard hall at sinabihan ng mga naroroon na gawin nila kung ano ang gusto nila sa kanya. Kahit ako'y laruan lang para sa'yo, dapat magsawa ka muna bago ako mapunta sa iba, saad ni Serena. Habang papalapit na sa kanya ang mga lalaking naroroon, biglang nagbigay ng suhestyon si Serena kay Romeo. Kung talaga ka maglaro tayo ng billiard, kapag nanalo ka, tuloy ang break-up, kapag ako ang nanalo, walang break-up na mangyayari, saad niya. Kinwestiyon siya ni Romeo kung bakit siya makikipaglaro sa kanya. Dahilan upang lapitan siya nito at tinanong, bakit ayaw mo? Di ba ibig sabihin niyan ayaw mo ng break-up? Tanong ni Serena. Hindi sumagot si Romeo kaya't agad inihayag ni Serena na ayaw ng boss nilang makipaghiwalay sa kanya. Dahil doon, tinanggap ni Romeo ang hamon at binalaan siya na binibigyan niya siya ng 10 minuto upang ituro ang spy, at kung hindi ay parang naghukay lang siya ng sarili niyang libingan. Hanggang mapatingin si Serena sa mga lalaking naroroon at nagtataka kung sino nga ba sa kanila ang spy. Matapos simulan ng laro ay binigay ni Romeo ang billiard stick kay Serena upang siya naman ang tamira. Habang patuloy na nag-iisip si Serena ay sinabihan siya ni Romeo na hindi siya mananalo sa laban. Dahil doon, siya ay pumosisyon habang tinatansya ang reaksyon ng bawat isa. Ngunit siya ay nataranta dahil ang lahat ay nakatingin na sa kanya. Paano ko lulusutan eto? Saad niya. Naglakad siya papunta sa harap ni Romeo at tinaas ang isa niyang paa. Habang onti-onti niyang binababa ang kanyang pantyhose ay lalo silang napanganga sa ginagawa niya. Habang si Romeo ay naiintriga sa kanya, tinali niya ang kanyang buhok gamit ang pantyhose at agad pumosisyon para tirahin ang isang bola. Matapos makuha ang isang pantos ay tumayo siya na parang reyna, pagkatapos ay naglakad siya palapit kay Romeo na parang beauty queen. Inihipan niya ang billiard stick papunta sa direksyon ni Romeo pagkatapos ay pumosisyon siya sa pangalawang tira. Ngunit bago pa niya iyon gawin ay hinawakan siya ni Romeo at sinabing, hindi ko sukat akalain na gagawin mo talaga ang lahat, makuha mo lang ang gusto mo, bulong sa kanya ni Romeo. Para tuluyang makuha ang isang bagay ay kinakailangan talaga ng konting sakripisyo. Sagot ni Serena, maniwala ka sa akin, hindi ka mananalo, ngunit dahil nagpakita ka ng malaking sakripisyo ay pwede ko naman silang pakiusapan na huwag kang masyadong pahirapan, hirit ni Romeo. Matapos niyang ma-shoot ang pangalawang bola ay siya naman ang pagtatapos ng 10 minuto para ituro kung sino sa kanila ang spy. Paano yan? Nanalo ako, saad niya sabay turo sa lalaking nasa harap niya. Sinabi niya na siya ang spy, dahilan upang agad siyang hawakan sa braso ng mga tauhan ni Romeo. Doon ay sinabihan ni Serena si Romeo na hindi niya sila kailangan sipingan upang malaman kung sino ang spy. Sinaad niya na habang sinasagawa niya ang kanyang akting sa harap nila, ay tanging ang lalaking iyon lamang ang siyang walang reaksyon. Serena, lagi mo akong pinapabilib, saad ni Romeo sabay alis. Sinigawan siya ng spy at sinabing hindi totoo ang bentang sa kanya ni Serena at iyon ay gawa-gawa niya lamang. Gayunpaman, biglang dumating ang tauhan ni Romeo upang ipakita ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ngayong nagawa ko na ang gusto mo, pwede bang pakawalan mo na si Patrick, saad ni Serena. Sinabi ni Romeo na masyado siyang nagmamadali pagkatapos ay binigay ang baril sa kanya at inutusan na patayin niya ang lalaki. Tinawagan niya ang kabila at sinabing oras na marinig niya ang paputok ay kakalasan na rin si Patrick. Habang hawak ni Serena ang baril ay nanatili siyang tahimik, dahilan upang sabihan siya ni Romeo na paputok na niya eto. Sa di inaasahan ay biglang itinotok ni Serena ang baril sa kanya, ngunit bago pa niya mapaputok iyon ay agad iyong itinaas ni Romeo. Hanggang biglang kinuha ng spy ang isang container na naglalaman ng gamot na may lason at pinakain yon kay Serena. Ngunit bago pa tumakas ang spy, ay nabaril na siya ng tauhan ni Romeo. Agad nakita ni Romeo na nahihirapan si Serena kaya tinanong niya kung ano ang pinakain sa kanya. Doon ay bigla siyang hinalikan ni Serena na sinabayan niya noong una, ngunit nang mapansin niyang kakaiba na siya, ay agad siyang pinigilan nito. Ngumiti si Serena at sinabing, ngayon, parehas tayong mamamatay. Hanggang sinabihan si Romeo ng kanyang tauhan na pinakain siya ng gamot na may lason, dahilan upang sabihan niya siya na dalhin sila sa ospital. Habang nasa daan ay nakaramdam si Romeo ng pag-iinit at doon ay napagtanto niya na ang gamot ay nakakapag-init ng katawan,
at kapag hindi nila iyon nailabas sa loob ng isang araw ay maaari nilang ikamatay. Nang simulan ni Romeo na halikan si Serena ay tinulak siya nito dahilan upang pababain niya ang kanyang driver. Muli siyang hinalikan ni Romeo ngunit muli siyang tinulak at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Agad siyang lumabas sa kotse at nagbalak tumakas ngunit onti-onti nang umiepekto ang gamot sa kanya. Hanggang maalala niya na pinakain siya ng maraming gamot. Nang sundan siya ni Romeo ay nilapitan niya ito at sinabing, "Hindi na maganda ang pakiramdam ko." Sinimulan niyang lapitan si Romeo upang halikan na agad namang niyang tinugunan. Hanggang nahawakan niya ang kanyang balikat at nakita niya ang sugat na natamo niya noong sila'y bata pa. Napagtanto niya na si Serena ay ang batang nakilala at nakalaro niya noong panahong siya ay pinadala sa isang liblib na lugar. Naalala niya na habang siya ay dinadala palayo sa lugar, binaril si Serena sa balikat. Mula noon, inakala niyang patay na siya. Matapos nilang magsiping ay agad lumabas si Serena at iniwan siya sa sasakyan. Doon ay hindi makapaniwala si Romeo na ang babaeng hinahanap niya ay si Serena. Samantala, habang naglalakad mag-isa, pakiramdam ni Serena ay nawala na ang lahat sa kanya. Ngunit agad naman siyang sinundan ni Romeo at nag-aya na ihatid na niya siya pauwi. Gayunpaman, biglang nagalit si Serena at sinabing, "Ano ba ang gusto mo? Di ba't gusto mo akong patayin, gawin mo na ngayon din." Sinabi ni Romeo na hindi na niya gagawin iyon, at dahil ayaw niyang pahatid sa kanila ay binigay ni Romeo ang kanyang jacket at sinabing, "Mahirap magkasakit lalo na't first time mo." Gayunpaman, sinampal siya ni Serena sa mukha. Ramdam man ni Romeo ang sakit ay sinabi pa rin niyang hahanapin niya siya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang sinampal ni Serena. Natigil siya saglit at hinagis ang kanyang jacket sa kanya. Pagkatapos ay humarorot na eto paalis. Pagdating sa bahay ay agad nagbabad si Serena, ngunit hindi matanggal sa isip niya ang mga nangyari. Naalala niya si Patrick at naisip kung ano na ang nangyari sa kanya. Naalala din niya ang sinabi niya, na gusto siyang makilala ng mga magulang niya. Ngunit sa isang iglap ay napunta siya kay Romeo, ang lalaking sa ngayon ay kinasusuklaman niya. Naisip niya na dahil kay Romeo ay nasira ang lahat ng plano nila ni Patrick. Hanggang maalala niya ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Ilang saglit pa ay biglang tumawag si Patrick na nagsasabing nawala niya ang kanyang phone at ngayon ay nasa ospital para sa isang check-up. Natahimik si Serena dahilan upang tanungin siya ni Patrick kung okay lang ba siya. Sinabi ni Serena na may nangyari lang na hindi maganda, ngunit lahat iyon ay bahagi na ng nakalipas. Pagkatapos ng tawag, siya ay naluha at di pa rin matanggap ang mga biglaang pag-ikot ng mga pangyayari. Samantala, pinaiimbestigahan ni Romeo ang background ni Serena at napatunayan niya na siya nga ang batang nakilala niya noon. Naalala niya ang pangako nilang dalawa na walang iwanan hanggang sila ay tumanda. Pagkatapos noon, ay agad binili ni Romeo ang kanyang mga tauhan upang bumili ng mga regalo para kay Serena. Matapos ang programa sa TV ay nabigla si Serena nang makita si Romeo na naroroon at naghihintay. Agad niya siyang pinuntahan upang ayain siya para sa isang hapunan ngunit agad tumanggi si Serena. Habang siya ay naglalakad palayo kay Romeo ay sinundan siya nito hanggang sila ay makarating sa entablado. "Huwag kang sumobra sa linya, alalahanin mong nakabukas pa ang mga kamera," saad ni Serena. "Huwag kang mag-alala, may sasabihan lang ako," saad niya. Doon ay pinaalis niya ang cameraman at pinapasok ang kanyang mga tauhan na may dalang mga regalo para sa kanya. Hanggang napag-alaman na binigyan siya noon ni Serena ng pagkain. Sinabi niya na hanggat may pagkain siya ay bibigyan siya nito, nang sa ganun, hindi siya magutom. Nang ibigay niya ang dala niyang regalo, ay tinanggihan iyon ni Serena at sinabing hindi niya iyon tatanggapin. Bagkus sinabihan siya na dalhin na ang kanyang mga dala at umalis na sa lugar. "Hindi mo ba naaalala ang mga nangyari noong tayo ay magkasama noon?" tanong ni Romeo. "Walang tayo, tandaan mo na lahat ng alaala sa atin ay kinasusuklaman ko," saad ni Serena. Sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo at ibinaba ang kanyang damit para makita ang kanyang dating sugat sa balikat. Tinanong siya ni Romeo kung ano iyon ngunit sinabihan siya nito na maghunos dili at umasta bilang tao, sabay tingin sa TV screen, kung saan ang kanilang pag-uusap ay napapanood na ng buong mundo. "Wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin nila dahil ikaw ay akin lamang," saad ni Romeo. Pagkatapos ay hinalikan niya si Serena. Matapos magpumiglas ay sinabi ni Romeo na kahit ano pa ang pagkatao niya, ay sakaan niya pa rin si Serena. Dahil doon ay binigyan siya ni Serena ng magkabilaang sampal. Ngunit hindi pa rin natinag si Romeo, bagkus tinanong siya kung saan niya nakuha ang kanyang sugat sa balikat. Pinonto ni Serena na hindi yun sugat at isa lang iyon na birthmark.
Dahilan upang mapagtanto ni Romeo na hindi niya natatandaan ang nangyari sa kanya noon. Pagkatapos niya siyang itulak ay agad siyang umalis sa lugar. Doon ay tinawagan ni Romeo ang kanyang investigator upang hanapin ang isang bagay. Pagdating ni Serena sa silid ay naisip niya na si Romeo ay parang multo na maya't maya ay bumabalik sa kanya. Agad niyang hinanap sa internet ang background information ni Mr. Shottak at kung ano ang weakness niya ngunit wala siyang makita. Bagkus, nalaman niya kung sino ang katunggali niya sa negosyo. Yun ay walang iba kundi ang Bai family. Gusto niyang makausap si George Bai ngunit sa daan ay bigla siyang kinuha at dinala sa lugar kung saan naroroon si Nora. Agad nakita ni Serena si Nora na naghihintay, ngunit naroon din ang isang intern na gustong bigyan ni Nora ng leksyon. Doon ay napagtanto ni Serena na si Nora ay miyembro ng isang gang. At gusto niyang parusahan siya ni Graham kasama na ang isang intern sa oras na iyon. Gayunpaman, tumayo si Serena at binanggit ang pangalan ni Mr. Graham, dahilan upang magtaka siya kung bakit kilala niya siya. Mr. Graham, birthday ng iyong kapatid na si Mr. George at tatakbo siya sa nalalapit na eleksyon, kung hindi ka umayos, ay malamang hihilain mo siya pababa, saad ni Serena. Tinulungan niya ang intern na tumayo at sinabing palayain na nila ito at siya at nilang harapin. Gayunpaman, biglang tumayo si Nora at Somiga na huwag magtangkang aalis. Brother Graham, hindi naman niya kilala talaga si President George. Huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya, saad ni Nora. Hinarap siya ni Serena at sinabi na kung may problema siya sa kanya ay siya ang harapin niya. Dahil doon, binili ni Nora ang kanilang mga kasama na sirain nila ang kanyang bibig. Agad nagsabi si Serena na alam niya kung sino si Mr. George at siya ay nasa kabilang lamesa na nakaapan sa center table. Nagulat si Nora dahil mukhang alam niya na hindi siya nagsisinungaling. Brother Graham, huwag kang maniwala sa kanya, gusto lang niyang makalusot dito. Di ba't nangako ka na bibigyan mo siya ng leksyon, saad ni Nora sabay halik sa kanya. Tumawa si Graham at sinabing, sige, gawin nating klase ang laro. Nilagyan niya ng alak ang 2 baso at sinabing, mamili ka, tawagin mo si Mr. George, o inumin mo ito at pagbibigyan kita. Dahil doon ay sinabi ng intern na delikado kapag pinainom siya ng alak, dahilan upang sabihin ni Graham na may nangyari na sa kanila ni Nora kaya tutulungan niya siya. Sinaad niya na kung gusto ni Serena ay magsiping din sila, nang sa ganun, palalayain niya silang 2. Wala akong ibang choice ngayon kundi inumin ng alak, naisip ni Serena. Ngunit bago pa mangyari iyon ay biglang kinuha ng intern ng alak at ininom iyon habang ang iba ay natapon. Dahil doon, sinampal ni Graham ang intern at sinabing nagsasayang siya ng alak. Samantala, matapos mabaril ang spy sa negosyo ni Romeo ay sinabihan niya ang kanyang tauhan na linisin siya at ibalik sa kanyang dating amo, ang kanyang ama. Nalaman din ni Romeo na nagkaroon nga ng amnesia si Serena kaya't may mga alaala na hindi niya natatandaan. Hanggang dumating ang balita na si Serena at Graham ay kasalukuyang magkasama. Habang inaamoy ni Serena ang alak, ay nagtaka siya kung ano ang nilalaman noon. Naisip niyang malakas ang alcohol content noon kaya't nang makita niya ang isang malaking tinapay na naroroon ay binuhusan niya yun ng alak at sinindihan. Doon ay lumiyab ang apoy na para bagang isang bonfire, na nagbigay init at liwanag sa gitna ng malamig na gabi. Walang nasayang, saad niya. Sinubukang pumalag ni Graham ngunit pinigilan siya ni Serena. Ang plano niya ay makuha ang atensyon ni Mr. George. Hindi ko kilala si Mr. George ngunit pwede kitang tulungan upang makuha mo ang kanyang pabor, saad niya kay Graham. Humarap siya kay Mr. George at sinabing, naway magdiwang ka sa gininto ang liwanag, at ang iyong mahabang buhay ay maging kasing lawak ng kalangitan. Binabati ka ni Mr. Graham ng maligayang kaarawan, dagdag niya. Dahil doon ay natuwa si Mr. George at pumalakpak sa galak. Siyempre, muling nadismaya si Nora sa nangyari, habang si Graham ay tuwang-tuwa. Mr. Graham, pwede na ba kaming umalis? Tanong ni Serena. Agad sumigaw si Nora at sinabing, hindi pwede. Muli niyang siningil si Mr. Graham sa kanilang usapan na bibigyan siya ng leksyon. Habang si Graham ay hindi alam ang gagawin, sinabi ni Serena na kaya niya siyang bigyan ng mas mataas na kalidad kaysa kay Nora. Binanggit niya na mahal ni Mr. Graham ang kanyang negosyo at mas pipiliin niya iyon kaysa sa babae. Dahil doon, pinaalis ni Graham si Nora, at sa pangalawang pagkakataon, siya ay nabigo. Bago umalis ay binalaan niya si Serena na hindi pa sila tapos. Kasunod nito ay pinatawag ni Mr. George si Graham kasama na si Serena. Pagdating doon ay binati siya ni Serena at siya ay tuwang-tuwa habang sinasabing mas maganda siya sa personal kaysa sa TV. Graham, marunong kang pumili ng babae, saad niya.
Gayunpaman, biglang dumating si Romeo at binati siya ng maligayang kaarawan. Sa gulat ay tumayo si Mr. George at sinaad na siya ang illegitimate son ng Jung family na itinakwil noon pa. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Romeo kaya't nilapitan siya ni Graham at sinigawan dahil binabastes niya di umano ang kanyang kapatid. Dahil doon, hinawakan siya ni Romeo dahilan upang kabahan si Mr. George at sabihing matagal na silang nananahimik at huwag na siyang magsimula ng gulo. Huwag kayong mag-alala, pumareto lang ako upang batiin ka sa inyong kaarawan, saad niya. Pagkatapos noon ay agad niyang binuhat si Serena palabas. Dinala niya siya sa bahay mismo ni Serena, bagay na pinagtaka niya kung paano niya nalaman ang kanyang passcode. Di ba't sabi ko sa'yo, pumareto ako para makipaglaro, saad ni Romeo. Habang hinahalikan siya ni Romeo ay bigla siyang nagpumiglas at sinampal siya sa mukha. Napatigil si Romeo at sinabing, gusto mong pabagsakin ako ng by family, satisfied ka ba sa ginawa ko? Halimaw ka sa ginawa mo, saad ni Serena dahilan upang sabihan siya na mas grabe pa iyon oras na ginalaw ang babaeng mahal niya. Habang hinahalikan niya si Serena ay sinabi niyang saka niya lang siya. Ngunit nang sabihin ni Serena na hinalikan din siya ni Graham at hinawakan ang lahat ng party ng katawan niya ay napatigil si Romeo. Kung ganon, papaliguan kita. Sagot ni Romeo sabay hila sa kanya papunta sa banyo. Tinanggal niya ang kanang damit at habang binubuhusan niya siya ay pinatigil siya ni Serena at tumakbo palabas. Sinundan siya ni Romeo upang halikan, ngunit habang ginagawa niya iyon ay kinuha ni Serena ang kanyang baril sa likod at tinutok sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan siya ni Romeo upang gawin niya ang gusto niya. Patuloy pa rin siyang tinutukan ni Serena at sinabing, labas. Kung hindi ka lalabas, papuputukan ko ito ngayon din, saad niya. Gayunpaman, itinaas ni Romeo ang kanyang mga kamay at sinabing, sige lang dahil ang mamatay sa kamay ng isang magandang dalaga, ay maituturing na romantiko, saad niya. Ngunit bago pa maiputok ni Serena ang baril ay biglang may tumawag sa kanya. Nagtaka siya kung bakit palm arrow on si Patrick kaya't agad siyang sinabihan na maghintay saglit dahil naliligo pa siya. Gustong lumabas ni Romeo para harapin si Patrick ngunit pinigilan siya ni Serena at sinabihang magtago. Sinubukan ni Romeo na magsalita ngunit muli siyang pinigilan ni Serena at sinabing, kapag sasadyain mo pa ulit na gumawa ng ingay, tatapusin na talaga kita. Magtago ka na bago ka pa niya makita. Babala ni Serena. Gayunpaman, biglang kinuha ni Romeo ang kamay niyang may hawak na baril at tinutok sa dibdib niya. Kung gusto mo talaga akong barilin, gawin mo na ngayon, saad niya. Hindi mo kayang gawin. Kung ganun ikaw ang sumunod sa akin, dagdag niya. Dahil doon paputukin na sana ni Serena ang baril ngunit siya ay nabigo dahil wala etong bala. Gusto mo talaga akong patayin, saad ni Romeo. Hanggang malaman ni Serena na tinanggal iyon ni Romeo bago pa niya mahawakan ng baril. Sinubukan ni Serena na agawin ang bala sa kanya ngunit nilayo iyon ni Romeo, pagkatapos ay muli siyang hinalikan. Ilang saglit pa ay hinila niya ang kamay ni Serena upang iharap kay Patrick. Pagdating kay Patrick ay natamemi siya sa pagkabigla, hanggang sabihin niyang, anong karapatan mong bulihin ang girlfriend ko? Gusto niyang suntukin si Romeo ngunit pinigilan siya ni Serena. Hindi niya ako pinilit, kusa kong ginawa ang lahat. Ang totoo, nag-cheat ako, saad ni Serena. Sa isip-isip niya ay kailangan niyang gawin iyon upang hindi na siya madamay sa gulong na pasok niya. Sinabi ni Serena na tinatapos na niya ang lahat sa kanilang dalawa. Hindi matanggap yun ni Patrick at sinabi niyang hindi, dahilan upang sampalan mismo ni Serena ang sarili niyang mukha ng maraming beses. Sinabihan niya si Patrick na, matatanda na tayo, hindi na siguro natin kailangan ipagsabi pa ito sa labas. Sumang-ayon si Patrick sa kanyang sinabi hanggang sa siya na mismo ang umalis. Kinalaunan ay napaisip si Serena at hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari kamakailan lang. Naisip niya na sa ngayon, wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Samantala, nakatanggap ng mensahe si Romeo na pinapapunta siya ni Mr. Grant sa kanilang bahay. Ngunit ayaw niyang umuwi sa pag-iisip na hindi naman talaga siya welcome sa kanilang bahay. Bagkus, mas ninanais niyang puntahan si Serena. Nang paalis na sana si Serena sa kanyang bahay ay biglang dumating si Patrick na sinusubukang mag-propose sa kanya. Agad siyang pinigilan ni Serena at sinabihang umalis agad at huwag nang magpapakita pa. Tinulak siya palabas at binulong na isa siyang mabuting tao at hindi dapat madamay. Hanggang maya-maya pa ay may kumatok. Agad iyon binuksan ni Serena habang sinabi na huwag nang bumalik pa. Ngunit sa pagkabigla ay bumungad si Romeo na nagtataka. May bisita ka, sinabi ni Serena na palm arrow on si Patrick, kaya tinanong siya ni Romeo, lingering feelings. Ano bang gusto mo?
Pag-usapan natin iyan o pumunta na tayo at maghapunan. Saad ni Serena. Iniabot sa kanya ni Romeo ang bulaklak ngunit tinanggihan iyon ni Serena at sinabing ang pinakaayaw niya sa lahat ay roses. Habang sila ay naglalakad patungo sa parking, hinarang sila ng Bai family at nagkaroon ng santukan. Hanggang biglang natamaan si Serena at bumagsak sa sahig. Nakita siya ni Patrick na naroroon pa sa lugar at agad siyang sinakluluhan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay napuruan. Habang patuloy na lumalaban si Romeo ay nakita niya si Serena at si Patrick na nag-agaw buhay. Nang lapitan niya sana sila ay bigla siyang tinutukan ni Mr. George, ngunit agad naman siyang pinaputukan ng tauhan ni Romeo na agad palm arrow on. Habang tumatawag si Serena ng ambulance ay biglang nagsabi si Patrick na, masaya ka na siguro. Gayunpaman hindi marinig ni Serena ang kanyang sinabi kaya't pinaulit niya iyon. Sa huling pagkakataon, inulit iyon ni Patrick hanggang bumagsak na siya sa lupa. Doon ay umiyak si Serena habang tinatawag ang pangalan niya. At nang lapitan siya ni Romeo, ay agad niyang kinuha ang matulis na kutsilyo sa kanyang bag at sinaksak siya sa tiyan. Ganun ba kalalim ang galit mo sa akin? Tanong ni Romeo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nangyari ang lahat ng eto, sagot ni Serena. Hanggang lumapit ang tauhan ni Romeo at hinampas si Serena sa likod dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Kinabukasan ay nagising si Serena sa ospital at ang unang nakita niya ay si Romeo na nagbabantay sa kanya. Nilapitan siya nito at sinabing, ganun ba ako kasama na maging boyfriend mo? Bakit gustong-gusto mo akong patayin? Saad niya. Inaya mo ako na mag-dinner sa labas, ngunit may nakatago ka palang kutsilyo para patayin ako. Simula pa lang ay gusto mo na akong patayin, dagdag niya. Hinintay niya siyang magsalita ngunit naging tikom ang bibig ni Serena. Hanggang dumating ang kanyang tauhan na nagsasabing nabalitaan ni Mr. Grant ang nangyari kay Mr. George Bai at pinapauwi niya si Romeo sa lalong madaling panahon. Bago umalis ay nagtalaga siya ng taong magbantay kay Serena. Pagdating sa Jiang household ay sinabi ng kanyang ama na gusto niyang makipag-partner sa Bai family ngunit sinira iyon ni Romeo dahil lang sa babae. Sinaad niya na si Shottak ay hindi ganun, dahilan upang sabihin ni Romeo na sa una pa lang, hindi niya inisip na maging Shottak. Doon ay binalaan siya ni Grant na sa susunod ay unahin muna niya kung ano ang makakabuti sa Jiang family. At kapag hindi niya yun magawa ay siya mismo ang gagawa ng paraan para mawala si Serena sa kanya. Kinalaunan, tumawag ang imbestigador kay Serena na nagtatanong tungkol sa sinasabi niya na hindi totoong patay na si Mr. Jiang. Sinaad ni Serena na hindi na siya interesado, ngunit nang mabanggit ng lalaki na niligtas nila si Patrick ay agad siyang nabuhayan ng diwa. Tinanong ng lalaki kung pwede pang makipag-cooperate siya sa kanila, ngunit siya naman ang pagdating ni Romeo. Agad niyang tinago ang hawak niyang cellphone at nang lapitan siya ni Romeo ay sinabi niyang, nalaman ko na hindi ka raw kumain ng buong araw. Nagpapakagutom ka ba para samahan si Patrick sa pagkamatay niya? Hindi siya sinagot ni Serena bagkus, nilapitan niya siya at hinalikan sa labi. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Romeo. Patay na si Patrick, di ba't pagkakataon mo na eto? Tanong ni Serena. Lumayo si Patrick at napansin ang kakaibang galaw ni Serena. Ngunit tumayo si Serena para muli siyang halikan. Sinabayan siya ni Romeo ngunit nang mas lumalim pa iyon ay bigla siyang pinigilan ni Serena. Ayaw mo? Tanong ni Romeo. Ayaw kong maging laruan mo lang. Gusto ko ako ang nasa puso mo, ibibigay mo ba? Tanong ni Serena. Malinis na ba ang puso mo? Humihingi ka ng posisyon sa puso ko, kung talaga ka, ibigay mo ng buo ang sarili mo, saad ni Romeo. Dahil doon, hindi nakasagot si Serena at siya ay napaupo sa kama. Pagkaalis ni Romeo ay agad binalikan ni Serena ang kanyang cellphone. Narinig mo ang usapan namin di ba? Willing ako na gawin ang gusto nyo, siguraduhin nyo lang na ligtas si Patrick, saad niya. Kinalaunan ay naghanda siya para makipagkita kay Romeo sa isang hapunan, upang isagawa ang susunod niyang plano. Pagdating ni Romeo sa restaurant ay nagtaka siya at sinabing, okay ka lang ba? Pinaupo siya ni Serena at pagkatapos uminom ng wine ay nagpakandong siya sa kanya. Pwede bang maging tayo? Saad niya. Ang bilis nakalimutan mo na agad si Patrick, tanong niya. Sinabi ni Serena na si Patrick ay laging nasa puso niya, kaya tinanong siya ni Romeo, panakip butas lang ba? Tama ka, okay lang ba? Saad ni Serena. Dahil doon ay muli silang naghalikan ngunit hindi matanggal sa isip ni Romeo na si Patrick pa rin ang nasa puso niya. Matapos tinignan ni Serena ang baril na nasa gilid. Gusto niyang kunin iyon para tapusin na siya, ngunit biglang nagsalita si Romeo at sinabing, kung gusto mo akong barilin, siguraduhin mong malinis ang pagkagawa. Dahil doon, kinuha na lang niya ang tubig na naroroon upang inumin.
Paano kita babarilin para ka ng marshmallow dyan sa kama, saad niya. Sinabihan siya ni Romeo na lumipat na siya doon, ngunit sinabi ni Serena na pag-isipan muna niyang maigi. Sinaad niya sa sarili na kapag nawala na si Romeo ay muli siyang babalik sa kanyang normal na buhay. Kinaumagahan ay hinatid ni Romeo si Serena sa trabaho. Hiningi niya na uuwi siya sa bahay niya kinagabihan. Na agad namang pinayagan ni Serena. Habang hinahalikan niya siya ay nakita sila ng kanyang katrabaho at kinuha na ng litrato. Matapos makita iyon ni Nora ay pinagkalat niya na hiniwalayan ni Serena ang kanyang boyfriend para sa isang matanda na may luxury car. Samantala, habang nagkakainitan sa opisina, ay agad dumating si Director Paul para ipaalam ang nangyayaring hostage taking sa West City Chemical Plant. Napag-alaman na ang hostage taker ay humihingi ng presensya ng isang TV reporter para maihayag ang gusto niyang iparating. Agad naman pimunta si Serena at sumama na rin ang iba pati na rin si Nora. Doon ay agad nagpakilala si Serena na siya ay isang reporter at sinubukan niyang magbigay ng tubig para pakalmayan ang hostage taker. Ngunit nang iabot niya iyon ay agad nagpaputok ang isang sniper. Dahilan upang lalong mabalisa ang lalaki. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang boss na Leo at mukhang may gusto siyang ipakiusap. Gayunpaman, halos manganak na ang babaeng bihag niya dahilan upang magpresenta si Serena na siya na lang ang papalit sa babae upang madala siya sa ospital at nang masabi na rin niya sa kanya ang kailangan niyang sabihin. Doon ay sinabihan siya ni Serena na ay lahad na niya lahat ng problema niya, habang naroroon siya na nagsisilbing kalasag niya. Sinabi rin niya na tutulungan niya siya upang makakuha ng mga ebidensya at may lahad-lahat iyon sa publiko. Ang gusto niya ay may parating ang problema niya sa kanyang boss kaya't sinabi ni Serena na tutulungan niya siya para doon. Gayunpaman, biglang nagsabi si Nora na hindi pupunta doon ang kanyang boss. Dahilan upang lalong nagalit ang lalaki at nagbanta na papatayin niya si Serena. Hanggang biglang dumating si Romeo na nagsasabing ibibigay niya lahat ng gusto niya, pakawalan lang niya siya. Nagpresente siya bilang Leo, at agad niyang tinanggal ang kanyang relo kasama na ang susi ng sasakyan upang ibigay sa kanya. Gayunpaman, ang gusto ng lalaki ay huwag siyang tanggalin sa trabaho dahil kasalukuyang nasa ospital ang kanyang asawa at kailangan niya ng pangsuporta sa kanila. Agad pumayag si Romeo na kinatuwa ng lalaki, ngunit matapos niyang magpasalamat at mapalaya si Serena, ay muling nagsabi si Nora na hindi naman talaga siya si Leo. Dahil doon, muling hinila ng lalaki si Serena at nagbanta na tatapusin na niya siya. Umamen si Romeo na hindi siya si Leo ngunit nagsabi siya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya, palayain lang niya si Serena. Dahil naisip ng lalaki na hindi sila seryoso at pinaglalaruan lang siya, binigay niya ang isa pang kutsilyo kay Romeo at sinabing saksakin niya ang sarili niya kung talagang totoo siya. Agad kinuha yun ni Romeo at sa pag-aalala ay sinabihan siya ni Serena na umalis na doon at huwag idamay ang kanyang sarili. Habang hawak niya ang kutsilyo ay sinabihan siya ng lalaki na gawin na niya iyon kung talaga siya. Habang pinipigilan siya ni Serena ay hindi siya nagdalawang isip at agad niyang sinaksak ang kanyang sarili. Tinanong ni Romeo ang lalaki kung satisfy na ba siya, ngunit pinaulit pa rin niya iyon sa kanya. Huwag mong gawin yan, nababaliw ka na ba? Hindi na ito maituturing na negosasyon, saad ni Serena. Gayunpaman, sinigawan siya ng lalaki, kaya't agad inulit iyon ni Romeo. Hindi pa rin makontento ang lalaki at gusto niyang gawin niya yun sa pangatlong pagkakataon. Ngunit dahil ayaw ni Serena na magkaroon ng utang sa kanya, ay agad niyang siniko at tinulak ang lalaki upang mapalayo ito at mabaril mula sa naghihintay na sniper. Matapos noon ay agad siyang nilapitan ni Romeo sa tabi. Tinanong siya ni Serena kung bakit niya ginawa iyon, at doon ay sinabi ni Romeo na minsan na siyang nagpabigay, ngunit ngayon, hindi na siya papayag na mangyari ulit iyon. Hanggang si Serena ay mawalan ng malay. Kinaumagahan ay nagising si Serena sa bahay ni Romeo. Agad siyang lumabas at nakita niya siya na natutulog sa sofa. Binigyan niya siya ng kumot habang iniisip na ayaw niyang magkaroon ng utang sa kanya. Hanggang nagising si Romeo at natuwa na sa wakas ay nagising na siya. Tinanong ni Serena kung kumusta ang sugat niya at sinabi niya na kaya pa naman niya. Doon ay tinanong siya ni Serena ang tungkol sa sinabi niya na minsan na siyang nagpabigay at di na siya makakapayag na mangyari ulit yun. Sinaad ni Romeo na yun ay dahil may nangyari ng ganon dati at dahil hinayaan niya ang babae ay nawala iyon sa kanya. Bakit mo tinatanong, nabago na ba ang puso mo? Saad ni Romeo. Natanong ko lang naman, huwag kang mag-overthink, sagot niya. Habang palayo siya ay naisip niya, paano ba ako hindi lalambot kung ganyan kakabait sa akin? Tinanong siyang muli ni Romeo kung hindi man lang ba siya magpasalamat sa kanya. Hanggang lapitan niya siya at muling sinaad, pwede bang gamitin mo ang bibig mo?
Hindi makasagot si Serena, hanggang sabihin ni Romeo na gamitin naman sana niya ang bibig niya para sabihing salamat sa ginawa niya. Hanggang halikan siya ni Romeo at sa pagkakataong iyon ay sinabayan siya ni Serena. Ilang saglit pa ay tinanong siya ni Romeo, gusto mo bang ituloy natin? Doon ay tumanggi si Serena at sinabing may kailangan siyang asikasuhin sa TV station. Pagdating sa opisina ay dala niya ang isang file na naglalaman ng mga ebidensya tungkol sa mga kalukuhang pinagagawa ni Nora na roon siya sa kumpanya. Pagkapasok sa loob ay nilapitan niya si Nora at sinampal sa mukha sabay sabing, sinadya mo lahat yung ginawa mo kahapon para matuluyan ako diba? Sinubukang tumanggi ni Nora ngunit hinagis ni Serena ang file sa harap niya at sinabihan siyang umalis na sa kumpanya habang may panahon pa. Gayunpaman, biglang dumating si Paul na nagsasabing huwag na nilang ibalita ang nangyaring iskandalo sa planta, kasama na ang pasabog ng lalaki na bumihag sa kanya dahil may mga masasagasa ang kumpanya. Doon ay sinubukang kunin ni Paul ang report files mula kay Serena, at dahil ayaw ni Serena na magkaroon ng gulo, ibibigay na sana niya iyon sa kanya. Ngunit agad siyang bumawi at sinabing, isa akong reporter, trabaho kong e-report ang mga nangyayaring totoo sa paligid. Dahil doon ay binalaan siya ni Paul na gawin niya kung ano ang gusto niya, ngunit siya ang mananagot, oras na may mangyaring hindi maganda. Bago pa siya sumalang ay nag-alala ang kasama niya na kapag ibinalita niya ang anomalyang ginagawa ng nasabing planta, ay baka balikan siya. Hindi pa rin natinag si Serena, at sinabi na kapag hindi niya gagawin iyon, ay walang maglalakas loob na magsabi ng katotohanan. Matapos niyang ihayag ang nasabing balita ay agad siyang pinakayag ni Nora sa mga gwardya upang paalisin sa kumpanya. Huwag niyo akong hilain, ako mismo ang lalabas, saad ni Serena. Sinalubong siya ni Nora na nagsasabing, ano ka ngayon? Pumanig sa akin ang management kaya't ngayon palang lumayas ka na dito. Hindi pa siya makontento at sinaad na ibabalik din niya ang mga sampal niya sa kanya, ngunit nang gawin niya yun ay napigilan siya ni Serena. Muli siyang pinahila sa mga gwardya, ngunit nang paalis na siya, ay siya naman ang pagdating ni Romeo. Mr. Shottak, ang katulad ni Serena ay di dapat manatili sa kumpanya. Tinulungan na kitang malinis ang loob, saad ni Nora. Ang kumpanya ay pag-aari ko, kung mayroon mang gagawa noon, ay dapat ako, sagot ni Romeo. Hanggang biglang dumating ang station manager na nagsasabing huwag niyang pansinin si Nora at isa lang iyon na pagkakamali. Nang magreklamo si Nora ay inihayag ng manager na nag-invest si Mr. Shottak ng billions para lang mabili ang nasabing estasyon. Muling binanggit ni Nora ang tungkol kay Serena na hinamon niya di umano ang capital dahil sa ginawa niyang pag-broadcast. Dahil doon ay sinaad ni Romeo na okay lang i-broadcast ang mga kalokohang ginagawa ng ibang kumpanya, at kung may papalag ay siya ang lalapitan at hindi ang mga employees niya. Agad sumang-ayon ng station manager at pinakaladkad si Nora palayo sa lugar. Nang makita ni Romeo si Serena ay tinanong niya kung okay lang siya. Sinaad niya na okay lang siya ngunit napaunit ang damit niya. Dahilan upang dalhin siya ni Romeo para bumili ng bagong damit. Doon ay si Romeo mismo ang pumili para sa kanya, at nang isuot iyon ni Serena ay lalo siyang namangha sa ganda niya. Gayunpaman, napansin ni Romeo na parang malungkot pa rin siya, kaya't pinakuha niya lahat ng magagandang damit na naroroon upang siya na mismo ang pumili. Ngunit hindi pa rin masaya si Serena, dahilan upang lapitan siya ni Romeo at tanungin kung ano ang problema niya. Sinaad niya na wala ring silbi ang mga damit dahil hindi rin niya may susuot ang mga iyon. Dahil doon ay sinabihan siya ni Romeo na huwag niyang masyadong stressin ang sarili sa mga nangyayari. Sinaad niya na sabihan lang niya siya kung may problema siya at lilinisin niya ang daan para makausad siya. Doon ay naisip ni Serena na siya lang ang tanging lalaki na nagsabi sa kanya ng ganoon. Nang halikan siya ni Romeo ay umiwas eto, ngunit hindi niya matiis at hinalikan siya pabalik. Ilang saglit pa ay sinabihan siyang umalis muna para makapagpalit ng damit. Habang nasa dressing room, ay agad siyang pinuntahan ng isang police asset na nag-abot ng isang USB at nagsasabing yun ay nagmula sa Interpol. Sinabihan siya na puntahan niya ang kwarto ni Romeo upang kopyahin ang isang file na may pamagat na code 001. Nag-alangan si Serena at sinabing hindi siya basta-basta nagtitiwala lalo na't hindi niya siya kilala. Gayunpaman, kinwestiyon siya ng babae at sinabing, baka naman bigla kang babawi dahil nahulog ka na kay Romeo. Napaisip si Serena at sinilip si Romeo na nasa labas, pagkatapos ay kinuha ang USB sa kanya. Doon ay sinaad ni Serena sa sarili na hinding-hindi siya mahuhulog kay Romeo. Gayunpaman, pagkaalis ng babae ay namukhaan siya ni Reed, ang assistant ni Romeo. Pagdating sa bahay ay di mapigilan ni Romeo na halikan si Serena ngunit agad nagsabi si Reed na may inilagay ang isang babae sa kanya sa mall.
Tumanggi si Serena at sinubukan niyang tanggalin ang suot niya upang ipakita na wala siyang tinatago. Gayunpaman, pinigilan siya ni Romeo at pinaalis si Reed. Paano mo nagagawang maghubad sa harap ng ibang lalaki? May tiwala naman ako sa iyo saad ni Romeo. Pagkatapos noon ay muli niya siyang hinalikan at sinabing, kung may isa pang pagkakataon, lulunurin kita sa halik. Matapos umalis ay muling naisip ni Serena ang sinabi ng babae na baka bigla siyang mag-back out dahil nahulog na siya sa kanya. Pagdating ng hating gabi ay agad pumunta si Serena sa study room ni Romeo upang kopyahin ang sinasabi ng babae na file. Gayunpaman, naka-password yun at noong una ay hindi niya mahulaan ito. Hanggang makita niya ang nakasulat sa litrato ng isang batang babae at lalaki. Ginamit niya iyon at agad nabuksan ang laptop. Habang kinokopya niya ang file ay muli niyang binalikan ng larawan at nagtaka siya na parang familiar yun sa kanya. Sa oras na iyon ay napansin ni Romeo na wala si Serena sa kama kaya't agad siyang bumangon upang hanapin siya. Nang marinig ni Serena na tinatawag siya ni Romeo ay agad niyang tinanggal ang USB at lumabas. Pagpasok ni Romeo sa study room ay nakita niya ang buhok ng babae na nalaglag sa laptop niya. Hanggang biglang mahulog ni Serena ang basong hawak niya at nagkalat iyon sa sahig. Pinuntahan siya ni Romeo at tinanong kung anong nangyari. Nang linisin sana iyon ni Serena ay agad siyang pinigilan ni Romeo at sinabihan siyang matulog na at siya na ang baalang maglinis. Hindi ko akalain na ang kamay na naghahawak ng baril ay marunong din sa gawaing bahay, saad ni Serena. Kung gusto mo hindi na ako hahawak ng baril, at dito na lang ako sa bahay magtrabaho, sagot ni Romeo. Hanggang biglang may dumating at tinawag si Romeo. Sinaad ng lalaki na nakuha na niya ang lokasyon kung saan naroroon ang kanilang katunggaling grupo at tinanong si Romeo kung tatapusin na ba niya sila o hindi pa. Narinig iyon ni Serena at inisip niya na muntik na siyang mahulog sa mga salita ni Romeo, dahilan upang agad siyang magpaalam at pumasok sa kwarto. Hindi ko akalain na may inuuwi ka ng babae ngayon, saad ng lalaki. Pagkatapos ay binalaan siya na ang pangalan niya ay umiikot na sa mga polis at umabot na ito sa Interpol. Dahil doon, naalala ni Romeo ang buhok ng babae na nakita niya sa laptop niya at naisip na iniisahan na naman siya ni Serena. Kinaumagahan ay maagang nagpaalam si Serena ngunit nagtaka siya dahil parang kakaiba si Romeo sa kanya. Napatanong siya kung may alam kaya si Romeo sa ginagawa niya. Pagkaalis niya ay siya naman ang pagdating ni Reed na nagsasabing naayos na niya ang lahat, para ilantad ang kalukuhan ng Bai Corporation at ni Mr. Jiang hanggang sila na mismo ang maglaban-laban. Sinaad din niya na maayos na ang lahat maliban kay Serena. Gayunpaman, sinabi ni Romeo na hindi siya pagtataksila ni Serena dahil sisiguraduhin niyang hindi mangyayari iyon. Sa oras na iyon ay nakipagkasundo si Serena upang makipagkita sa nakausap niyang polis mula sa Interpol. Ngunit nang pamunta siya sa napagkasunduang lugar ay napansin niya na ang polis ay isa sa tauhan ni Romeo. Dahil doon, agad siyang umalis. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya iyon na madilim ngunit nagulat siya nang biglang may nagsindi ng lighter. Tinanong niya si Romeo kung anong ginagawa niya doon ngunit tinanong din siya nito pabalik kung naging maayos ba ang lakad niya sa araw na iyon. Sinabi ni Serena na maayos naman ang lakad niya, at habang sinisindihan ni Romeo ang mga kandila ay bumungad ang isang dinner setup na hinanda niya para sa kanila. Anong meron ngayon? Tanong ni Serena. Buksan mo ang takip, may surpresa ako para sa'yo, sagot ni Romeo. Nang makita ni Serena ang takip ay muli niyang naalala ang nangyari noong nakaraan. Hindi naman siguro ito nakakatakot, tanong ni Serena. Nang buksan niya iyon ay bumungad sa kanya ang isang singsing, palatandaan na siya ay magpa-propose ng kasal sa kanya. Mukhang nagmamadali ka yata, saad ni Serena. Hindi ako nagmamadali, gusto lang kitang makasama sa agahan at hapunan. Kapag nasa tabi kita ay masaya na ako, saad niya. Proposal ba kamo, bakit ganito lang? Ang simple naman, yung mas magandang setup sana, hindi yung ganito, sagot ni Serena. Dahil doon, nangako si Romeo na gawin niya iyon, ayon sa gusto niya. Samantala, habang nasa opisina ay nalaman ni Serena na ang singsing na binili ni Romeo para sana sa kanya, ay napabalita sa dyaryo dahil sa kabila ng napakataas na halaga noon ay nabili na siya. Doon ay napagtanto ni Serena na marahil ay malalim na nga ang pagmamahal ni Romeo sa kanya. Sa kabila noon ay sunod-sunod ang pagtawag sa kanya ng Interpol ngunit hindi na niya iyon sinasagot. Naisip niya na hindi na ganon kadaling magtiwala sa mga polis. Hanggang nagpadala sila ng mensahe na nagsasabing sa loob ng 3 araw ay tapusin na lahat ang tungkol kay Romeo. Napaisip pa rin siya kung sinusubok lang ba siya o totoo na iyon. Pagdating sa bahay ay nagulat na lang siya dahil hinihintay siya ni Romeo kasama ang mga nagdala ng damit para sa nalalapit na proposal.
Bagamat hindi alam iyon ni Serena ay nalaman niya sa kanila na balak siyang bigyan ng bonggang proposal ni Romeo pagdating ng ikatlong araw. Nagulat si Serena kaya't agad niyang tinanong si Romeo tungkol doon. Plano ko sanang sorpresahin ka pero nasabi na pala nila, saad niya. At dahil wala nang sorpresa ay diretsahan na siyang tinanong ni Romeo kung pwede bang magpakasal na sila. Hindi siya masagot ni Serena kaya't muli niya siyang tinanong, pwede ba? Kinalaunan ay dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. At habang nasa dressing room si Serena ay pinuntahan siya ni Romeo. Bakit nandito ka? Tanong niya. Gusto lang kitang makita. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka ng 10 taon, 20 taon, hanggang tayo ay nabubuhay, sagot niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Romeo at nagpasalamat dahil tinanggap niya siya. Sinaad niya na sa wakas ay may masasabi na siyang totoong pamilya. Pagkaalis niya ay naluha si Serena at sinabing, sorry. Pagdating ni Romeo sa altar ay agad siyang sinabihan ni Reed na nawawala ang informant nila sa Interpol. Nasambit din niya na may kinalaman yun sa katunggali nila sa negosyo. Hanggang magsimula na nga ang ceremony, ngunit hindi si Serena ang dumating. Bigla siyang binaril ng babaeng nakadamit pang kasal, at agad din etong binaril ng mga tauhan ni Romeo. Sa kasamaang palad, malala ang tama ni Romeo at mukhang hindi na niya kakayanin iyon. Samantala, agad namang tumakbo si Serena paalis sa lugar habang tinatanggal ang kanyang suot na pangkasal. Magsimula ngayon, haharapin ko na ang bagong yugto ng buhay ko, saad niya. Pagdating sa bahay ay hindi mawala sa isip ni Serena ang nangyari at para makatulog ay uminom siya ng beer. Hanggang mapanood niya sa balita na nabaril ang nag-iisang tagapagmana ng Jiang Corporation sa araw ng kanyang kasal. Napaubo si Serena sa kanyang narinig at napaluha eto nang muling maalala ang mga huling sinabi sa kanya ni Romeo. Napag-alaman din na pinuntahan siya ng Interpol upang magpasalamat sa mga impormasyong binigay niya at ang kanyang reward ay muling makita si Patrick para sa isang special date. Gayunpaman, pinunit niya ang papel at wala siyang balak makipagkita pa sa kanya. Kinalaunan, pinuntahan niya ang bahay ni Romeo para kunin ang kanyang mga gamit. Naalala niya ang sinabi niya na hindi niya magagamit lahat iyon, ngunit sinabi ni Romeo na meron pa namang darating na bukas. Hanggang muli niyang makita ang larawan na nakalagay sa gilid. Binuksan niya iyon at nakita ang buong nakasulat doon, hanggang maalala niya na siya ang babaeng naroroon. Bumalik sa kanya ang nangyari noon at napaiyak siya ngunit wala na siyang magawa dahil patay na si Romeo. Habang tinitignan niya ang upuan niya ay hindi niya maiwasang maluha dahil lagi siyang naroroon. Ngunit ngayon, bakante na iyon. Ilang saglit pa ay biglang dumating si Romeo kasama si Reed na nagsasabing, nakaligtas ang aming boss, malamang dismayado ka ngayon. Tumingin siya kay Romeo at doon ay sinabihan niya siya, ang bilis mo namang mag-impake. Napaiyak si Serena at nang lapitan sana niya si Romeo ay agad siyang tinutukan ni Reed ng baril. Diyan ka lang, isa kang undercover agent at nilagay mo siya sa panganib. Saad niya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Romeo na ibaba niya ang kanyang baril. Pagkalapit ni Serena ay humingi siya ng sorry, ngunit sinabi ni Romeo na wala siyang dapat ay hingi ng tawad. Malaya ka na ngayon, pwede mo nang puntahan si Patrick, saad niya. Inabot niya ang isang card at sinabing, dahil lahat ng eto ay tungkol kay Patrick, kunin mo eto at puntahan mo siya. Umiling si Serena at lalong umiyak. Matagal mo na palang alam na buhay si Patrick, saad niya. Dahil ayaw niyang tanggapin ang card, ay iniwan yun ni Romeo sa tabi. Hanggang nilabas niya ang wedding ring na dapat sana ay ipasuot niya sa kanya sa araw ng kanilang kasal. Ibinigay niya yun sa kanya at sinabing, gamitin mo lang bilang souvenir. Kinuha niya ang larawan nila na hawak-hawak ni Serena at nilagay sa kanyang bulsa saka tumalikod para umalis. Gayunpaman, tumigil siya sa may pintuan at sinabing, binigay ko na ang lahat ng kailangan mo, hindi ka pa ba aalis? Doon ay lalong umiyak si Serena at tinawag ang pangalan niya ngunit tuluyan na siyang umalis. Habang nasa sasakyan ay lumala ang sugat ni Romeo. Sinaad niya na puputulan na niya ang kanyang ugnayan sa Jiang family at habang siya ay nagpapagamot, gusto niyang ipahayag ni Reed sa lahat na tuluyan na siyang namaalam. Kinalaunan, dumating ang balita na namatay na nga ang tagapagmana ng Jiang Corporation at magkakaroon ng malaking pagbabago sa City TV station. Habang binabasa iyon ng intern ay natahimik si Serena habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Iniabot sa kanya ang news file at doon ay sinabi ni Serena na matapos niyang maibalita iyon sa media ay aalis na rin siya para sa isang mahabang bakasyon. Tinanong siya kung saan siya pupunta ngunit sinaad niya na hindi pa niya alam. Hanggang iabot niya ang papel at binili ng kanyang kasama na puntahan si Patrick kapag may oras siya.
Gusto niyang ipaabot ang kanyang paghingi ng pasensya at sinabi na wala na siyang balak makipagkita pa sa kanya. Kinabukasan ay handa na siyang umalis at sinabing, kapag aalis ako sa lugar na eto ay makakalimutan ko na rin siya. Ngunit hindi pa siya nakakaalis ay bigla siyang kanidnap at walang ibang gumawa noon kundi si Mr. Jiang. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Serena pagkatapos ay pinatawag si Romeo para puntahan siya. Matapos sa tali ang kamay ni Serena ay sinaksakan siya ng gamot ni Mr. Jiang. Tinanong ni Serena kung ano ang in-inject niya sa kanya ngunit sinaad niya na sasabihin na lang niya yon kapag naroon na si Romeo. Sinaad ni Serena na patay na si Romeo ngunit hindi nagtagal ay bigla siyang dumating. Agad siyang tinutukan ni Mr. Jiang ng baril at binanggit na kaya ba siya pumayag na bumalik ay para pabagsakin ang kanyang kumpanya. Doon ay sinaad ni Romeo na ginamit lang naman siya nito upang gumawa ng mga illegal na trabaho at kapag nagkabuliyezo ay sa kanya isisi sa kanya ang lahat. Magkagayunman, sinabi ni Romeo na hindi niya ginawa ang mga nasabing illegal na gawain. Habang nag-uusap sila ay umiepekto na ang lason kay Serena kaya't hiningi ni Romeo na palayain niya muna siya. Hiningi niya ang antidote ngunit nakipag-bargain si Mr. Jiang. Sinaad niya na ibigay niya muna sa kanya ang mga assets niya sa abroad at ibibigay niya ang antidote. Ngunit matapos ibigay sa kanya ni Romeo ang kanyang hinihinge ay hindi pa rin siya makontento. Nilagyan niya ng alak ang 3 baso at hinalo ang antidote sa isa. Pinaikot-ikot niya iyon pagkatapos ay sinabi niyang mamili siya ng 2 baso para inumin. Isa para sa kanya at isa para kay Serena. Agad kinuha ni Romeo ang basong may antidote para epainom sana kay Serena ngunit sinabihan siya ni Mr. Jiang na mauna muna siya. Agad niyang ininam iyon at sinabing, naglagay ka ng larong pambata na hindi mo naman kayang gawin. Pagkatapos ay pinainom ang basong may antidote kay Serena. Agad silang umalis sa lugar ngunit habang nasa daan ay nasuka si Romeo. Sinabi niya na malamang yun ay dahil sa sugat niya na hindi pa naghihilom. Agad siyang nilabas ni Serena mula sa sasakyan at habang nasa kalsada ay sinabihan siyang huwag munang mamatay. Agad tumawag ng ambulance si Serena para puntahan sila, at nang marinig iyon ni Romeo ay nagtaka siya kung bakit alam niya ang eksaktong address ng lugar. Doon ay sinaad ni Serena na ang lugar ay memorable place sa kanya. Dahil doon ang pinaka-first time na may nangyari sa kanilang dalawa. Sinabi niya na naalala na niya ngayon na siya ang batang nakasama niya noon, kung saan gumawa sila ng pangako na hindi nila iiwan ng isa't isa. Sinaad din niya na alam na niya kung sino ang mastermind sa mga illegal na gawain ng Jiang Group. Nagpresente siya na pagkatapos niyang magpagaling ay tutulungan niya siyang ibunyag ang katotohanan para malinis ang kanyang pangalan. Habang paubos na ang hininga ni Romeo ay binanggit ni Serena na ang Toto o ay hindi siya marunong manligaw at sumuyo ng babae. Binanggit niya na hindi man lang siya inaya na manood ng movie, at hindi man lang siya tinanong kung ano ang gusto niya. Nakalimutan mo na ba, na binigyan na kita ng kalayaan? Malaya ka nang gawin kung ano ang gusto mo, saad ni Romeo. Lalong umiyak si Serena at sinabi na ayaw niya ng kalayaan. Hanggang sa bibigay na si Romeo ngunit pinilit siya ni Serena upang mag-propose sa kanya ng kasal at para agad siya nitong sagutin. Doon ay pilit ipinaso at ni Romeo sa kanya ang singsing ngunit hindi na kinaya at nahulog iyon sa kanyang kamay. Muli siyang hinagod ni Serena at nakiusap na huwag sana siyang mamatay. Doon ay binanggit ni Romeo na may nakalagay na wedding dress sa kanyang sasakyan na hinanda niya para sana sa kanya. Hiningi niya na gusto niyang makita na isuot niya iyon sa huling pagkakataon. Dahil doon ay agad pumunta si Serena upang isuot iyon, ngunit pagbalik niya ay wala na si Romeo sa lugar. Hinanap niya siya at tinawag ngunit walang Romeo na nagpakita. Hanggang mabasa niya ang mensahe niya na nagsasabing wakasan na rin nila doon ang lahat sa kanilang dalawa. Sinabi niya na ayaw niya siyang makita na mamatay ng ganun kaya't minabuti niyang umalis. Hanggang lumalim na ang gabi ngunit hinanap-hanap pa rin siya ni Serena. Ngunit walang Romeo na nagpakita. Lumipas ang mga taon at isa pa ring reporter si Serena. Isang araw, may gustong lumapit upang kunin ang number niya, ngunit agad niyang pinakita ang kanyang singsing, tanda na may asawa na siya. Hanggang napag-alaman na tuwing meron siyang interview sa labas ay sinasama niya ang kanyang anak na ngayon ay malaki na, at syempre ang kanyang asawa, na walang iba, kundi si Romeo. Napag-alaman na nakapagpagamot siya noong gabing siya ay nawala. At ngayon, tinanong niya si Serena, saan mo gustong kumain? Natuwa si Serena, dahil sa wakas ay lagi na niyang naririnig iyon mula sa kanya. Mga ka-recaps, hanggang dito na lang ang ating kwento. At tandaan natin, ang taong may malinis na hangarin, ay mas pinagpapala. At sa huli, hindi kailanman magtatagumpay ang masama.